Magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Yun, palakpakan. Anyway, pagpasensyahan nyo na po ang aking boses kung ngongo. Wala na tayong magagawa dyan, ngongo talaga yan. At tayo po ay sinisipon. Kung umaubo man ako, pagpasensyahan nyo na. Anyway, mainit ang ating mga balita ngayon dahil nga si Banat Bay at Claire Castro ay nagkaharap na. Lapit, ano kaya nangyari? Yung iba sa inyo siguro napanood na to, pero reaksyonan lang natin. Kasi ito, mainit-init ang issue dito eh. Kasi parang napansin natin si Madam Claire eh, pinag-iinitan talaga si Boss Bay. Yung mga tanong niya eh, talagang patungkol doon kay ano eh. Si Banat Bay lagi ang ano eh, ang punto eh. Anyway, kamusta muna kayong lahat dyan? Please subscribe to my channel at i-share nyo na rin at i-like. Huwag kalimutang subscribe din o mag-like doon sa aking FB page na Paring RJ. May kita nyo yung itsura ko dyan. Basta nakagantong salamin, ako na yun. Huwag yung isa kasi ano na yun eh, paki-report na lang yun. Ano na yun, nahack yung ano natin doon, yung dati nating channel. Ewan ko nga eh, bakit? Talaga naman, talaga. Anyway, kamusta kayong lahat at long time no see dahil busy tayo sa mga nakaraang panahon, nakaraang araw at sobrang init pa rin ng panahon natin ngayon. Yung iba sa inyo nag-swimming na, sana all. Kasi drawing yung mga ano eh. Kadalasan sa mga nag-swimming ngayon, mga magtotropa, mga drawing yan. Anyway, kamusta ang ano natin, ang araw nating lahat dyan sa abroad at ewan ko kung anong oras sa inyo ngayon, umaga ba o gabi, kung kailan ko ma-upload tong video na to. At kamusta kayong lahat dito sa Pilipinas at mag-iingat po kayo dahil sobrang init din ng ulo ng mga Pilipino ngayon, grabe. Lalo na dyan sa may, ano, masasabi natin sa Antipolo, parang dahil ba mataas ang ano dyan, mataas ang lugar dyan, kaya malapit na kayo sa araw, kaya may init ang ulo ninyo. Ewan ko pero madalas ang bakbakan dyan lagi. Bagay kasi mainit, ano dyan eh, matraffic din talaga dyan. Nakapunta tayo dyan nung kumuha tayo ng motor. Antipolo ba yun? Ay hindi, nagpunta pala kami dyan dun sa may, ano nga, coffee rush ba yun? Basta dun sa taas, layo eh. So nag-ano-ano kami niya, kain-kain, tas kape-kape, yan, yan. Mataas nga, mataas, malamig, tsaka matraffic, yan ang problema dyan. Ang daming dadaanan eh, unang-una, dadaan ka ng ano, kung galing ka ng ano, ng south, daan ka ng C6, pagdaan mo ng C6, dadaan ka ng Rizal, traffic, tapos dire-diretso pa, matraffic talaga. Kaya siguro nagiinit ang ulo ng ating mga kababayan dyan, ewan ko kung bakit, ewan ko sila, nako. Sabi ko nga sa inyo, pag mainit ang ulo nyo, ano na lang kayo, iwasan nyo na lang. Huwag nyo na lang sabayan. Kala mo talaga ako eh. Ano din ako dyan, mainit din ang ulo ko sa kalsada, pero hindi ko na, pag mga ganyan, hindi ko na lang pinapatulan. Tsaka magdasal kayo sa, ano, bago kayo umalis na, ilayo kayo sa mga, ano, sabihin na natin, ilayo kayo sa mga kamote sa kalsada. Yun. Pag kamote kayo, kayo pala ang problema. Pero pag maayos naman kayo mag-drive, sabihin nyo na lang, ilayo nyo po ako sa mga kamote, sa kalsada, tapos bigyan nyo ako ng mahabang pasi. Ganon. Wag na kayong baka mamaya kasi hindi kayo nagdadasal pag maalis. Sabihin nyo maging smooth ang biyahe ko hanggang sa ako'y makapunta tsaka makauwi. Ganon dapat. Ewan ko sa inyo, bakit kayo nakikipag-away? Sayang din naman ang oras. May pag-away, may pagtalo kayo kung nagkabanggaan na. Pero magkagit-gitan, huwag na kayo makipag-git-gitan, hayaan nyo na lang. Isipin nyo na lang ganito, hindi mo ka-level, hindi mo sila ka-level. Ganon. Tsaka kung halimbawa, naka-kotse ka o naka-kotse ka, naka-4 wheels ka, isipin mo na lang, walang pambayad yun sila. O hindi ko naman sinasabing anti-pura. Ganito lang isipin mo, wala silang pambayad. Kung mabangga ka nila o mabangga mo sila, parehas problema mo.
Ganun lang yun. O kung halimbawa naman, kung nakamotor ka, isipin mo na lang, wag tayo magyabang kahit na may pambayad tayo. Isipin natin na wala tayong pambayad dun sa magagasgasan nating sasakyan. Kaya wag na tayo makipag-git-kita. Ganun lang yun. Imbis na para sa pamilya na natin, bang babayad pa natin doon sa gastos. O, diba? Tapos mag-ano pa kayo, sakit lang ng katawan yung suntukan eh. Buti sana kung kagaya kayo ni ni Pacquiao. Kahit na may pagbugbugan siya doon, manalo matalo, may bayad siya. Ikaw, pag pagbugbugan ka, matalo ka, patay ka. May isa nga nabaril eh, di ba? Hindi naman natin inaano yon, pero dahil sa katapangan niya, ayan. Kaya huwag natin pairali ng katapangan natin, hindi tayo pagtatanggol niyan. O na, sige sila na matapang, basta ikaw safe ka, ganun lang yan. Anyway, madami na tayong napag-usapan. So, bye-bye po. Anyway, kinakamusta pala natin ang ating mga subscriber at mga laging nanonood sa Banatero sa SMNI. Yan. Ano yan mga tropa nating dyan, Banateros dyan. Thank you so much sa inyo dahil sa patuloy nyong pagtangkilik sa Banateros. At yun sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Ano pang ginagawa nyo? Diba? Ewan ko, basta itong YouTube natin is tuloy-tuloy lang kahit wala itong pumapasok na income. Kasi nga nakapost tayo. Ewan ko, reuse content ka eh. Paulit-ulit ko sinasabi, reuse content. Tapos yung ating Facebook page na ginurgur din. Ewan ko sino. Tapos ang mga post doon, yung mga chicks. Ewan ko sa inyo. Anyway, may bago naman na tayong FB page. Kaya, ayan, mag-follow tayo dyan. Diyan ko pinopost yung ating mga kaganapan sa ating buhay. Kaganapan sa ating lipunan. Andyan yan lahat. So, mag-subscribe na kayo dyan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ay, hindi. Mag-like na kayo o follow na kayo sa aking FB page. At huwag nyo rin kalimutan ng SMNI Kahit na ginugurgur yan, tuloy-tuloy pa rin yan. Pansinin nyo, yung SMNI lang ang ginurgur ng gobyerno. O bakit? Kasi SMNI lang nagsasabi ng totoo. Tsaka SMNI lang, hindi nila kayang bayaran. Biruin mo, ang hiniling lang ng, di ba, tinulungan nga niya. Huwag ko na nga ikwento. Pagalitan ako eh. So, sabihin na natin, ang hiniling lang ni Pastor Apollo Siki Buloy ay pagbabago sa gobyernong Marcos hindi pa naibigay. So kung hindi naibigay, parang nadismaya si Pastor. May mga nasabi siya patungkol sa Marcos administration, ang secret weapon ni Pangulong Duterte masasabi natin si Pastor Kibuloy kasi siya ang tumutulong talaga diyan kay Pangulong Duterte. So ang nangyari, tinabaho na si Pastor. O yan. Ayan na, wala na. Kasi nga, itong Marcos administration na to, hindi mo maintindihan talaga. Pasensya na po kung nasinghot ako may sipon po tayo ngayon. Ayan nyo na, pagpasensya nyo. Anyway, ito na po ang ating balita ngayon. Pinutol-putol na natin to, kaya maiksi na lang to. Sana, lang natin yung mga point ni Banat Bay doon sa kanyang to sa debate na to. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan, ang mainstream media ba o ang mga influencer. Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi, hindi kung sino yung nagsabi. Yon ang maganda. Ito, ang tanong kasi dito is sino ba dapat paniwalaan, ang mainstream o ang masasabi nating social media influencer. So ang problema kasi dito, porket ang nangyayari sa Pilipinas, porket kilala natin yung tao o pabor tayo dun sa tao, hindi na natin pinapakinggan yung sinasabi niya o yung laman ng sinasabi niya. Ang pinapakinggan na lang natin yung tao. Nakikita natin siya na ito, kilala natin to, okay to, tama to. Hindi ganon. Ang point dito ni Sir, hindi yung tao ang tingnan natin o hindi yung istasyon ang tingnan natin. Tingnan natin yung laman ng sinasabi ng istasyon o nung tao o nung social media influencer.
Yung issue ang tingnan natin, hindi ah, yung tao o yung media. Hindi gano'n. Dapat ang tingnan natin lagi, ang pakinggan natin lagi yung issue. Doon tayo sa issue, wag doon tayo sa ano. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Oh, tama, 'di ba? Dapat doon tayo sa issue tumingin, hindi doon sa tao. Kasi mamaya may sinasabi tayo na ano, halimbawa, ako na lang, o kilala nyo ko, o tropa tayo. O kung ano yung sabihin ko, papaniwalaan nyo na. Hindi pwede yung ganun. Dapat, yung sasabihin ko, i-analyze nyo rin. Hindi pwedeng lahat ng sasabihin ko o sasabihin ko sa inyo, totoo. Huwag kayong titingin sa akin, yung sa mismong tao. Doon kayo tumingin sa sinabi ko o yung sa issue na sinasabi ko. Dapat ganun. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Yun na. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos. Talaga ito si Sir. Binanatang kagad. Umpisa pala, binanatang kagad si Mark. Anyway, tama naman kasi, ewan ko parang, sino ba talaga ang maglalabas ng ano? Kasi ang mga politiko, masasabi natin na ano yan, na yung iba nga dyan eto sa aking naririnig, kasi ano yun ako ni Madam Claire So yung ano daw, yung may nagbabayad talaga dyan sa mga media. Parang, hindi nyo ba alam yan? Kahit di nasabihin sa inyo, hindi na bigyan ng proof, alam na natin yan. Sa ano pa lang nila nung mga masasabi natin na yung edit pa lang nila dun sa issue, medyo alam mo na kagad kung saan sila pupunta Kung may tinatago ba sila o wala. Ganun pa lang, ganun yun. O, binanatan niya dito sa Marcos. Bakit nga nagsabi ng fake news si Marcos? Na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Okay, alam nyo yan. Alam nyo lahat yan. Alam ng taong bayan yan. Yung sinasabi ni Banat Bay na talagang lahat ng ang sinabi ni Marcos walang baril o walang armas na pumasok sa KOJC. Yung mga pulis daw walang dalang armas. So, sabi niya, nakita ngayon. May mga social media yun. Kaya galit na galit tong mga to sa mga sa mga media ay sa social media influencer, yung mga vlogger. Bakit? Kasi nga nabubuking yung mga katarantaduhan nila. Kasi kung media lang yan, tapos bayad, ay naku. Plus may SMNI pa doon. So, talaga nakita yung katotohanan na itong mga pinagsasabi ng Pangulo, katarantaduhan. So, fake news na siya doon. Galit sa fake news, yung fake news. Ay, hindi. Siya pala yung fake news. Ako po, na andon. Ayan, tignan mo, nagsusulat na si Nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay ito, bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Yan. Meron point dyan si mamaya si Castro Point na galing sa taas. Yung point ni boss dito, ewan ko kung ito yun Ang point niyang galing sa taas yung may-ari nung station. Galing sa taas. So wala tayong idea o siguro sa opinion natin may pag-uusap yung mga may-ari nung social media o may-ari nung station doon sa presidente. Opinion lang natin to Pero ang tinutukoy, ewan ko sa palagi ko ang tinutukoy niya dito yung sa taas, yung may-ari nung media station. Pagdating po dun sa pag-kidnap sa ating dating Pangulong Duterte. Talaga walang preno to si boss Boss, ba't wala preno?
Siyempre, banat ba yan? Yan talaga ang leader ng Banateros eh. Papreno ba yan dyan? Inimbitahan nyo yan. Kaya yari kayo. Sa tingin ko po ay talaga namang may mga mali doon dahil kahit po ibang mga abogado na hindi po kapanig ng Duterte ay sinasabing hindi dumaan sa due process. Alam naman po natin sa bayan natin, kahit anong paman ang ihusga sa iyo, kailangan kang dumaan sa due process. Simple lang, saan ho ba na-commit yung sinatawag nilang crime? Sa Pilipinas. So bakit hindi sa Pilipinas nilitis? Ang simple yung tanong nun na hindi kayang sagutin ng mainstream media kasi nga po natatakot sa hagupit ni Torre. Yun na. Hagupit ni Toring Toring Bagsik. Maganda pelikula yun, no? Kung gagawan kaya ng pelikula to si Torre, no? Ano siya? Bida ba siya o kontrabida? Kwento ng siguro kwento ng kontrabida. Ang hagupit ni Toring Bagsik. Sandali, balik lang muna natin sa usapin ng fake news. Medyo naliligaw na ata tayo. Ito lang ang laging punto ng mga taga-mainstream media na wala daw nagpupulis sa social media. Ang tanong, hindi nyo po ba alam yon? Wala nagpupulis sa social media. O, ibig sabihin wala daw nagbabantay. Ako nga eh. Wala naman akong tinanggal yung ko eh. Buwisit eh. Diba? Ewan ko sa sa Facebook siguro, wala. Ewan ko diyan, yung mga kasi sa Facebook yung mga dapat mong talagang biruin mo yung aking FB page, ilang beses na ako doon, nag-report na may ibang gumagamit, wala silang ginawa. Ewan ko sa pero dito sa YouTube siguro meron. Yung akin nga reuse content daw, ewan ko. YouTube naman, mag-warning naman kayo. Gagawin nyo Grabe naman kayo. Ang late-late ng channel ko, ginaganyan nyo. Anyway, yun nga, meron talaga nagbabantay sa mga sa mga masasabi natin na yung guidelines, community guidelines. Yan ang tinatawag na parang diyan ka babase dun sa content mo. O pag sumablay ka diyan, merong gagawin, merong action ng YouTube o yung ibang platform para maayos yung content mo. Yung iba nga, kahit wala kang ginagawa, nila kinugurgur nila Pero yun nga, yung SMNI, naglabas lang ng katotohanan pero mo, ginurgur. Pati sa YouTube, tsaka Facebook, pati yung mga, ewan ko sa inyo. Tapos sasabihin nyo, patas. Ayun ba yung patas? Naglabas ng katotohanan kasi, kaya tinrabaho nyo. Naglabas ng katotohanan, kaya ginurgur nyo. Yung ibang mga channel dyan, puro fake news ang nilalabas bakit? Totoo naman yung ibang mga mainstream media dyan, na ibang channel dyan na kung ano-anong nilalabas. Hindi nyo man lang ma-flag na fake news. Tapos yung maayos, tsaka yun yung inaano nyo. Tarantado pala kayo Na meron nagpupulis sa social media? Simpleng tanong, sino po yung nagpupulis na tinutukoy ninyo para alam ng publiko? Go ahead. Kung ang bawat network, meron silang network, may mga boss. Diba? Mga reporter, may boss. Ang tinatawag, ang sinasabi nagpupulis dito is yung ibig sabihin yung nagbabantay. Kung sino yung nagbabantay dun sa network. Kung may network ka, ang boss mo ay nagbabantay. Yun yung nagbabantay dun sa mga galaw mo. Ngayon, ang social media naman sa mga vlogger, ang nagbabantay ay yung community guidelines. Yung mga masasabi natin na rules nung platform na yon. So, meron pang isang nagbabantay. Yun yung mga kasi pwede nyong kasuha, pwede tayong halimbawa, merong nasabing libelous yung isang vlogger. So, pwedeng kasuhan. So, yun naman, yung law naman, yun pa yung isang nagbabantay dun sa mga masasabi nating social media influencer o yung mga vlogger. So, medyo
ano nga kasi pag sa mga media, medyo ano na yan, medyo ayos na yan bago nila anuhin. Kailangan may nag-aayos na yan o may nag-e-edit bago nila ilabas. So ito sa mga vlogger naman, rekta-rekta yan. Kung ano yung opinion nila, yun yung sinasabi nila. Ang problema, pag may nasabi tayo mga libelous, doon tayo nayayari. Kaya mag-iingat po kayong lahat. Social media, Kahit sa mga, hindi naman lang para sa mga vlogger yung libel Parang kahit sa, buong Pilipinas yan. Kahit sino mga Pilipino, pag may sinabihan ka ng libelous, pwede mong kasuhan yun. Hindi lang yan para sa mga vloggers. ay meron ding tinatawag na community guidelines. Doon sa platform na pinagsusulatan nila. Una yon na nagpupuli sa kanila. Pag naglabas ka ng fake news, tatanggalin ka. Kaya nga meron tayong tinatawag na fact checker. Yun ang nagpupulis. Pangalawa, ang nagpupulis doon ay mismong batas ng Pilipinas. Kumpleto, Ayan, sapat ang ko. batas ng Pilipinas tungkol sa cyber, crime, libel at defamation. Sapat na po yun. Ibang usapin yung cybercrime sapagkat ito ay sumasagka sa batayang kalayaan, hindi lang ng mga periodista, kundi pati na rin ng ordinary citizens. Panahon pa ng Aves de Rapina ay talagang na-weaponize na po yung libel. Community guidelines, hindi po siya masyadong nasusunod. Ano gusto mo? Kasi hindi daw na yung para daw yun sa mga lahat naman Pilipino Yung cybercrime 'Di ba? Nagagamit din naman 'yan kung may magrereklamo, yun yung dapat gawin. Ewan ko, kontra yata to si Sir sa 13 anyos ka dapat para tapos ito yung point niya dito, yung mga community guidelines daw hindi nasusunod. So ito yan, papakinggan muna natin. create ng Facebook account pero kahit 9 years old ka lang o 10 years old, nangyayari po yan. So yun daw, yung community guidelines daw ay hindi nasusunod sa pag-create daw ng Facebook kasi minsan daw yung dapat 13 years old ka daw bago ka mag-create ng Facebook. Minsan daw nakakagawa daw yung mga 9 years old o 10 years old ng Facebook na. Babaguhin lang siguro yung edad. Yun sa mga part na yan, hindi nasakop ng ng platform. Hindi na yan sakop ng platform. Ang may na dyan, yung mga guardians nung mga batang gumagawa nun. Dapat sila ang dyan, sila ang magbantay doon sa mga bata kung gagawa ng Pero sa palagay ko naman, kasi unang-una, bago ka gumawa ng masasabi natin na Facebook o social media, kailangan mo ng Google. Maggagawa ka muna ng Google. O yung Google na yun, kailangan din yun ng may guidelines din yun. Nasa problema na ng mga magulang yan kung gagawa nila yung bata ng mga anak nila ng mga ng mga social media. 'Di ba? Sa kanila na yan. Ewan ko kung paano. Basta sa amin dati bago ka gumawa ng ganyan, may Google So, yung yung i-verify ng Google yung account mo, kung ikaw ba yun, o yun, magsasend sa Google mo, tsaka ka magiging okay. So, yung mga trabaho na yan, sir, hindi na yan para sa mga sa community guidelines ng bawat platform o yung social media platform. Hindi na yan doon. Na yan, trabaho na yan ng mga guardians o yung mga magulang ng mga batang gumagawa ng Facebook. Yung fact-checking na sinasabi ninyo sa Meta, at least, tinanggal na po yan, at least sa Estados Unidos, may commitment sila to retain it here, but we don't know what's gonna happen in the future. Nagkakamali po tayo kung iisipin natin the only way to police social media is through authorities doing so. Nangyayari din kasi po yan na merong agad-agad, mabilisang instantaneous na sagutan na nangyayari. Pag may isang taong nagsabi ng hindi totoo, may maraming taong lalabas dyan at magkasabi, mali po yung sinasabi niyan, ito po ang proof na mali. So, instantaneous. Similar. Ito yung sinasabi ni Sir Orayon pag may mali kang nasabi, merong mga hindi yun sa mga yung sa mga troll hindi yan Meron diyan magsasabi agad-agad pag mali yung nabanggit mo o may mali kang nasabi, yung mga magko-comment sa'yo.
So doon pa lang na itatama ka na kagad. Yun yung mga ibang nagpupulis o yung nagbabantay. Kasi pag may nasabi kang mali, agad-agad kang itatama. So yun, hindi lang daw yung law, yung batas natin ang magsasabi, kasi alam naman natin ang batas sa Pilipinas matagal. So doon pa lang sa mga comment o yung mga sinasabi ng mga tao na ito mali yan, pag may proof, o ito mali ang sinabi mo, ito yung proof, o yun na agad, napupulis na, babantayan ka na kagad. Po yan sa sitwasyon na dati, meron tayong mga letters to the editor. Ito, mas instantaneous. Oh, yun. Yung sa ano kasi, yung sa mga sa media o sa mainstream media is pag may nasabing mali itong reporter o yung may maling nabanggit o may maling nasabi, meron kagad papadalahan siya ng letter muna. Yun yung sinasabi nito ni Sir. Sa aking pagkakaintindi, ito yung sinasabi ni Sir na yung sa media o sa social media is instant yung pagko-correct sa'yo pag may mali kang nasabi. Unlike dun sa mga reporter na may maling nasabi is may susulat pa yung itaas o yung kung sino man para ipadala doon sa reporter na mali yung nasabi niya. Doon pa lang malayo na kagad. Ang sa mainstream media, instant ang pagko-correct. Immediate ang reaction, ang feedback na nangyayari. Maraming salamat po. Sinasabi nga natin. Ito na si Claire. Kaya lang minsan nawawala ako kasi sumising ka ba? Siguro kaya yung social media influencers ay nasasabing hindi organisado. Dahil unang-una pa lang, meron ditong house rules na huwag babanggitin. Sana ang mga events o tao o okasyon na hindi kasama rito sa itong ating programa ngayon. Pero tanungin ko na po si Mr. Byron. May inano kagad niya, pinunterya kagad niya kasi binanatan yung boss niya eh. Pinunterya kanya kagad si Boss Bay na wag dapat banggitin. Hindi nga po madam Yung konteksto kasi ang pinapaliwanag doon. Yung konteksto para lumabas yung konteksto muna ang pinapakita o yung sinasabi, yung mga events na yon para maipaliwanag niya ng maayos yung gusto niyang sabihin. Kulit mo pala Punterya mo yan. Alam ko lang. Alam naman natin lahat yan. You live to you live to your name. You live up to your name. Banat. So when you said na walang... Tingin ni boss actions. Boss, action star ka dito utos galing sa taas. Okay? Paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang... Ma'am, yung utos sa taas, mangmumula talaga yan sa taas. Utos nung may-ari nung network. Ka ba? Alangan naman magbigay lang sila. Halimbawa, yung GMA, magbigay lang sila ng opinion nila sa yung sarili nila. Hindi naman po pwede yun. Bukod sa balita dapat na kailangan lang sila, gitna lang, bago nila i-release yan, yung sasabihin nila, meron yan sa meron yan galing sa taas. Utos. O utos nung boss. Galing sa taas, ay masabi mo sa taong bayan na totoo. Kasi nga, yung sinasabi niya na, ganito lang yan Talaga to si Yung pinopoint ni boss na yung utos sa taas yung pagbabalita doon sa konteksto nung kay OJC Siege. Yung sinasabi ni boss ni Banat Bay na walang mainstream media ang nagpakita nung sinabi ni Marcos na walang baril ang mga pulis na pumunta doon sa kay OJC, walang baril, nakita nga nung mga vlogger na meron. So ang pinopoint niya dito, bakit hindi ito pinakita ng mainstream media? Kasi walang utos ng boss na ang boss ang mag-uutos o yung may-ari ng station na ipalabas nyo yan. Kasi yan ang katotohanan. Hindi pinalabas kasi ayaw nung may-ari ng station na ipalabas yung mga ganong bagay. Yun yung point.
Hindi naman maggagawa ng sariling ano yung mainstream eh. O, itong ano ko, eto, gagawin namin, wala kaming pakialam. Hindi yan ganun. Siyempre, may basbas yan ng may-ari ng station bago nila ilatag yan. Minsan nga, ine-edit nila ng ano para bahagya para medyo may konting truth. May konting bali. Ganun po yan, ma'am. Sana okay ka lang. Diba, nag-gets niyo yung point ko? Hindi pinalabas kasi ng ilang mainstream media yung may baril nga yung si Torre. May pumasok nga na baril doon sa loob ng KOJC compound. So, hindi pinalabas ng media, ng mainstream media, pero nakita doon sa mga vloggers. Bakit hindi nilabas ng mainstream media kung nakita doon sa mga vlogger? Ibig sabihin, inutos nung may-ari ng station na wag palabas na may baril doon, na may baril silang nakita doon sa hindi nila kinover yung baril na nakita doon sa dala ng mga pulis. Ganun po yun. Pero yung SMNI, kitang-kita ng SMNI at pinalabas ng SMNI yung mga ginawa nitong mga kapulisan. So, yun na yun. So, ang point ni Sir, kung walang utos ng may-ari ng station o ng boss, wala talagang ilalabas yung mga yan. Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, babarahin niya yan dyan. Napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. Hindi mo na kailangan i-verify kasi halatang... Tsaka hindi pwedeng hindi i-mention yung event kasi yun nga yung konteksto. I just want to know, ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas? Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, yan. Sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po ako sinabi na factual. Oh, boom. Yeah. Wala naman sinasabi Wala naman siya sinabi. May sinabi ba siya? Wala naman sinasabi. Ang binabanggit ni boss dito, yung opinion niya. Ikaw clear talaga. Pasensya na po ulit dahil ganun ako ng ganun sa ilong ko. Sinot ako. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my... Ano pa to si clear talaga. May irap-irap pa opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang ganon, ma'am. Ano ka nausap? Unang-una, hindi yan ganon si Banat Bay. Bago yan magpapaniwala sa dapat may pruweba ka. Hindi yan nakikinig sa sabi-sabi. Kaya yung sinasabi mong may kausap, ma'am, parang malabo yata yan. Diba? Ba't mahina? Mukhang malabo yata yung sinasabi mo, ma'am. ang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Wait lang Mayari. Ay, na. Ayun. Okay. Ulitin nga natin. Gulo-gulo kasi. Na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi wala siyang sinabi. na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na Dito pa lang fake news ka ikaw fake news Wala naman sinabi
Diyan pa lang, nadali ka na kagad. Hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang Ah. utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit kanina, Ayan, kasi inaano niya eh. Nakita niyo yung point. So, sinasabi mo to. ma'am. It's So my this opinion. is not factual. Yes, So you ma'am. cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po, You cannot prove, inaano niya, wala kang patunay na itong utos ay galing. Pinopoint niya yung part na yon para magmukhang ano si boss eh, magmukhang nagsasabi lang ng walang masasabi nating walang dahilan o yung sinabi niya lang yun. Kasi hindi mo naman kayang patunayan to. So fake news ka. Parang ganun yan eh. So hindi niya gets ni pinaano nito ni Claire, hindi niya na gets na opinion yun. Based sa nakikita niya o na naririnig niya yung mga sinabi niya. Nakitang-kita naman natin na walang social media, walang mainstream media na na nag-cover nung may baril yung Tapos ang sabi ng presidente, wala daw baril. Tapos walang nag-cover ng media, ng mainstream media na may baril dun sa sa KOJC. Tapos nakita nung mga vlogger na videohan, naka-live. O yun, dun sila nadali ngayon. Dali ngayon ng presidente. Ang presidente nagpakalat ng fake news. So this is not factual. yes. Wala namang factual kasi hindi naman sinabi eh. You cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito'y aking opinion. Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihing opinion lamang. O hindi naman siya ganyan eh. O sa media kayo, hindi pwedeng sabihin yan sa mainstream media. Pero pag sa sa social media o sa sarili mong vlog, pwede mong sabihin yun. Opinion ko to. Oh. Based sa obserbasyon ng isang tao, opinion. O bakit? Bawal ba? Bawal ba? Freedom of speech? O, parang asan na yung freedom of speech kung bawal ka magsabi ng opinion mo? 'Di ba? Maraming magagalit. Doon lang yun eh. Kung nasa na yung freedom of speech natin, kung hindi ka pwedeng magsabi ng opinion o pagbabawalan mong ang isang tao na magsabi ng kanyang opinion. Nasa na? Oh. Ng mga editorial writer at saka mga kolumnista kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang estudyante na magsasabi na ito. O bakit? Nagtitesis ba tayo? Nag-aaral ba tayo? Hindi tayo nag-aaral. Realidad to. Kung magbabawalan mo ang opinion, ano ka, sir? Wala na tayong kalayaan. Yung sinasabi, wala tayong kalayaan magsabi ng ng gusto nating sabihin. Hindi pwede yan. Nasa batas yan na hindi mo pwedeng pigilan ang tao o pigilan ang Pilipino na magsabi ng kanyang saloobin. 'Di ba? Pero iba yung cyber libel, iba yung libel. Kasi pag pinoint mo yung tao, siniraan mo yung tao na wala ka namang patunay, doon yung papasok yun. O ito, yung pamamahayag mo, lalo na mga public official, hindi mo pwedeng yan. Pag kinriticize yan ng taong bayan o kinriticize yan ng isang personalidad, hindi mo pwedeng sabihin yan na hindi pwede. Kasi yung nakikita freedom of speech yan eh. O sasabihin namin yung yung mali mo. O kung politiko ka, mali ka. 'Di ba? Pag mali ka, sasabihin namin. Pero pag tama ka, papalakpakan natin. Ganun lang naman 'yun, 'di ba? Yeah? Oh. Ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Salamat! Pero ang Salamat! Hindi yun makapag-chase na. Alam nyo kung bakit mas maraming naniniwala sa mga social media? Sa mga vloggers?
Mas marami kaysa sa mainstream. Kasi alam ng mga tao na ngayon at nakikita na ng mga tao yung katotohanan ng ginagawa ng mainstream media. Hindi naman lahat pero karamihan. Nakikita ng tao ngayon na ang gusto lang kung ano ang gustong ipalabas ng mainstream media, ayun lang yung lalabas doon sa balita. O kung ano lang yung gustong ipalabas ng mainstream media, ayun lang yung makikita ng taong bayan sa TV. Ngayon, meron na tayong social media, YouTube, may mga political vlogger na tayo na nakikita na lumalabas talaga yung katotohanan. So, nagagalit itong mainstream media o yung mga politiko siguro na nagbabayad dyan, kuno o di umano, kasi nga nakikita yung mga katarantaduhan nila. Yun ang nagiging problema. So, wala na kayong unang-una, mapapahiya yung politiko na nagbayad sa inyo di umano, kunyari lang, o maipasok lang natin para may context tayo. So, siguro, mapapahiya yung nagbayad sa inyo, di umano, na politiko, dahil hindi nyo na gawa yung trabaho nyo dahil may mga vlogger na naglabas ng katotohanan dun sa sablay nyong politiko. Pangalawa, yung credibility nyo bilang media o yung credibility nyo bilang network, mapapahiya din kayo. Masisira din. Dahil naglalabas kayo ng hindi totoo o yung parang may gray area para hindi dahil doon sa nagbayad sa inyo. Sa mga vlogger, talaga nilalahat nila yung katotohanan o nilalahat nila, wala silang pakialam kung ano yan, kung sino ka pa. So, dun pa lang, kasi papagandahin nyo yan Papagandahin nyo sa pandinig ng taong bayan yan sa mga vlogger, hindi. Babanatan at babanatan nila yan. Kaya lumalabas yung katotohanan na minsan, ang mga vlogger o yung mga social media influencer, mas gusto pa ng taong bayan kaysa sa inyong mga mainstream media. Yun. Tanong ko po, ibig po bang sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion Tignan mo, ang gulo ng sinabi niya dito. sa social media? Hindi bawal pero mali. Hindi bawal pero mali. Paano naging mali yun? Asan na yung freedom of speech nga natin? Hindi ka pwede magsabi ng mali yung sinabi ng tao. Hindi. Pwede siguro. Pero dapat patunayan mo. Pwede ka magsabi ng opinion pwede magsabi ang Pilipino ng opinion o yung mga vlogger kasi nga meron tayong freedom of speech. Hindi mo pwedeng alisin yan. Mali ang magbigay ng opinion. Kung hindi batay sa datos. Ganon kasimple. Mali. Ganon siya kamali. Kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Paano hindi magiging batay sa katotohanan? Katotohanan nga yung nilalahad Baliw pala Ito, ginagala kita sir kasi professor ka pero medyo mali yung yung argumento mo Paano magiging mali? Doon nga tayo bumabase doon sa sinabi ng media. Kayo na ang Ang media na ang masasabi nating totoo? Pag sinabi ng media, totoo na po ba yun? Hindi naman Minsan nga napapahiya yung mga mainstream kasi nga pag nilabas ng vlogger yung katotohanan pahiya sila. Doon pa lang malalaman mo na talaga na hindi ko na alam. Hindi bawal, mali. Gulo mo sir Paano kaya naging yun? Paano kaya naging mali yun? Kung mali yung hindi naman kasi sabihin na natin sa mainstream media, may maayos talaga, may totoo. Pero kadaramihan dyan, sablay. Mga fake news. Sila nga madalas na pausan fake news. Sa mga vlogger din, ganun din. Meron ding maayos, meron ding sablay. Ganun din naman yan. Pero wag niyong ilahat. Tama. Okay. Kasi nga, yung SMNA nga, maayos pero ginurgur nyo Ginugurgur ng ng gobyerno to Pero yung mga sablay, yung mga pabor sa kanila, okay lang yan.
masaya tayo dyan kasi pabor sa atin yan eh. Hindi natin papakilaman yan. Yung ayaw lang sa atin, doon natin banatan yung mga yan. Professor Dennis Tapos itong, tingnan mo, nalito tuloy si boss. Coronation. Parang mali lang po ata ang kuha sa akin ni Sir. Wala po akong problema sa pag-i-edit. Ang sinasabi lang natin dito, yung unang tanong about accountability. Ang social media, mas accountable kasi kitang-kita na sila mismo nagsabi, opinion nila ito, kaya maaari yung sabihin kagad na mali ka. Unlike po sa isang reporter, kung ini-report mo, amitin na natin. Marami po tayo Sir, pa likod TV. nire-report tapos na-edit din yung iba. Hindi ho kumpleto. Oh. Yun yung sinasabi ko na hindi nila ipinapalabas yung totoo, yung lahat. Hindi nila nilalahat. Kumbaga, ine-edit nila yung gusto lang nilang ilabas base doon sa gusto nila. Sa gusto ng boss o sa gusto ng gusto nila o yung maganda sa paningin nila. Maganda sa pandinig nila. Pagdating kasi sa mga vloggers, ang nangyayari, lahat nung pwedeng ilalabas talaga. Kasi wala namang pakialam eh. Sila mismo yung nagsasabi. O kami, sabihin na natin, kami mismo yung nagsasabi ng opinion namin eh. So lumalabas talaga yung katotohanan. Hindi na ine-edit. Wala nang edit-edit na kung ano-anong ginagawa ng sa mga mainstream media. So yun. So yun sinasabi natin na medyo yung accountability doon nawawala po. Kasi nga hindi natin masisi yung hindi naman natin kilalang editor. Oh, yun. Mukhang papalo ulit ito. Ito na naman siya. Wait lang. Okay, Byron. Syempre. Syempre, binabanatan ka niyan eh. Papalo talaga yung mga tanong niya sa kanya. Paborito mo. Teka ba, nang ngitiin mo oh. Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila, sila yung bobo at tanga. So given yan, opinion. Paano ba natin sasabihin to? Sabihin na natin yung bobo dun sa komento o yung sa halimbawa, may isang vlogger na binanata natin o kinontent natin. Yung sinasabi nating bobo o tanga, yung opinion niya dun sa issue. Hindi natin sinasabing bobo yung personalidad. Bobo yung opinion mo. Bobo yung intindi mo doon. Tanga yung pagkakaintindi mo doon sa issue. Pero hindi natin sinasabing ikaw tanga ka, bobo ka. Na walang ibig sabihin. Sinasabi yon dahil doon sa reaction niya doon sa issue na nakapaloob o issue na binabanggit niya o issue na pinag-uusapan. Yun. Yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer na may isa kayong content. Ayan Sinabi na, pinagtatanggol niya na alam niyo na kung sino tong lawyer na to. niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi it's supposed to be factual. Kinausap niyo ba yung lawyer para malaman niyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit niyo yung kinokontent niyo. So, nakausap niyo ba yung lawyer para malaman niyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito'y disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Ganun lang. So, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil trial lawyer siya. Apo. So, at that time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion. Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Na, tulad ng sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kesa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan.
Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi, Mr. Abanat, ba yung sinasabing attorney no case. Kapag sinabi natin Nagdidiinan attorney niya no talaga case, to, sa eh. pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung tao Alam nyo, ang mga netizen kasi ang nagsasabi ng attorney no case dito sa kilala nyo naman siguro yan. Kasi nga yung argumento niya medyo malabo. So bilang kasing pag tinawag kang attorney, dapat malawak yung pangunawa mo. Tsaka dapat maipaliwanag mo ng maayos. Ako, pag may sumablay ako na pag may nasablay akong paliwanag, okay lang yun. Hindi naman ako attorney. Base lang yun sa opinion ko eh. 'Di ba? Pag sinabi kasing attorney ka, medyo mataas ka. Dapat mataas yung mo, malawak yung pag-iisip mo o malawak yung pangunawa mo. Pero pag sinabi ng taong attorney no case, tao na mismo ang nagsasabi na medyo sablay kang attorney ka. Hindi kagaya ni attorney anong pangalan nito? Yung poging attorney din na kinontent natin noong nakaraan. Sino yun? Ronnie ba yun? Hindi ko matandaan. Ayun, matalino yun. Pag nagsabi siya ng content niya, ng opinion niya, talaga yung masasabi natin na balance. Ito para sa Pangulong Duterte. Ito yung sa ito, hindi nyo to, hindi ako maka-Duterte. Hindi ako maka-Duterte, wala akong inaano. Pero ito yung mali sa ginawa kay Pangulong Duterte. Tapos may mga opinion siya na para din sa sa administrasyon. Yung ganun sana. Ganun ang opinion. Hindi kasi itong tao na to, yung attorney nga na sinasabing attorney no case, may leaning. So dun pa lang medyo mali na yun. Kaya hindi yun masasabi natin itong mga kababayan natin ang nagsasabi na sablay itong attorney na to. Hindi dahil dahil dun sa sinabi niya na batas o ipinaliwanag niya na batas, medyo sablay o hindi maintindihan, kaya na siya nasasabihan ng ganun. Kasi unang-una, attorney ka, dapat medyo aralin mo muna yung sinasabi mo aralin mo muna bago mo sabihin yung mga sinasabi mo. 'Di ba? Kasi kaya ka nga nag-attorney para pag-aralan yung mga kaso na yan eh. Medyo pag hindi mo trip o pag hindi ka okay doon sa issue na yon o sa halimbawa sa tulpo. Hindi ka pwedeng bumanat kung may galit ka dun sa tao. Hindi pagiging attorney yan. Wag mong yung pagiging attorney mo, ilayo mo dun sa personal mong galit dun sa tao. Tapos ang dami mo nga daw oras. Kaya yan ang bansag sa'yo, attorney no case, kasi marami kang oras mag-vlog. Yun. Hindi sinasabi ng taong bayan na kaya ka attorney no case kasi wala ka talagang kaso. Hindi naman ganun yun. Bansag sa'yo yun, sir. Bansag sa kanya yun, ma'am Claire. kino-content nyo, hindi naman nasisiraan sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yon. Sa katunayan, talo pa siya sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Sundan ko lamang po yung tanong ni Sec Martin. Ano ka ngayon? Pagtatanggol mo pa kasi yung tropa mo eh. Pagtanggol. Sige, meron siyang hindi naman lahat ng point ni masasabi natin na binablog ni attorney no case walang laman. Hindi naman ganoon. Meron din siya mga point doon na meron siya mga sinasabi doon na okay. Pero kadalasan kasi hindi. Kagaya yung nila ni Sak, sagutan nila ni Sak Lucero. Mukha siyang doon eh. Mukha siyang tanga doon eh. Sa sagutan nila eh. Sa reaction ni Sak doon sa niya, tinigilan na nga lang siya ni Sak kasi hindi niya na mag-gets yung point eh. So doon pa lang, partida, yung tao sabihin na natin lang yun. O sabihin na natin hindi yun abogado, motovlogger, drummer, musician, media, pero nasa media yun, alam ko eh. Natalo ka, ikaw abogado.
ang ganda ng punto niya. Hindi abogado yun, pero ikaw abogado ka, sablay ka. O, ayan, nakikita ng taong bayan na sablay ka talaga. Dun sa issue ng personal na interes. Kasi nga po, yun ang pinagkaiba ng social media kesa sa isang organisadong network na may mga ibang negosyo ang may-ari ng network. Na maaaring hindi nila ito i-report kung may mali. Halimbawa na lang, may isang mine. Ayan yung sinasabi ko. So pag may depende sa mainstream media kung ano yung gusto nilang ipakita sa tao. Yun. Depende sa gusto ng may-ari. O kung meron siyang business patungkol doon. Hindi na sinabi nating business na binabayaran sila. Ha? Although binabayaran yung iba dyan. Di umano. Pero kung may business siya doon sa lugar na yon o sa ano na yon, hindi na nila ibabalita. May isang ganitong electrical. Paano mo babanatan yun kung ang may-ari na tinatayuan mo ang may-ari nun? Maganda yung sinabi ni Sir na transparent. Kaya mas naniniwala ako na mas transparent ang mga social media vloggers. Bakit po? Kasi sa social media vloggers, alam nyo na kami po ay merong political leaning o may bias with ED po yun. Alam nyo po na kami ay, halimbawa ko, isang Duterte supporter. Pero ang problema sa mainstream media, you are trying to pretend that you are not biased. Oh. Kasi alam nyo, dapat kasi ang mainstream media is patas. Pantay lang yan. Pantay, patas. Kaya mga bisa sila, katotohanan ng pag-asa sa bayan ng iba dyan eh. Patas na nagbabalita. Diba? May mga ganun pa silang kataga eh. Pero meron silang pinapanigan. Hindi nila binibigay, hindi nila pinapalabas yung talagang totoong nangyayari. O yung gustong makita ng sabihin na natin yung katotohanan. 'Di ba? Kasi meron nga tinatawag diyan na pagtatakip nila doon sa sa ayaw nilang alam nyo naman lahat 'yan, hindi na kailangan ipakita 'yan, kitang-kita na natin lahat 'yan. Diba, meron tayong mga pinapakita na hindi pinapakita dyan sa mainstream media. Bakit? Kasi hindi pabor sa kanila. Yun lang yun. Pero, alam naman natin, dahil sa interest ng namumuno o may-ari, maaari kayo ay nagiging biased. Ang bias ng media ay dalawang bagay. Una, yung bias para sa katotohanan at ikalawa, batay sa normatibong pamantayan, yung pagbibigay ng boses sa mga walang boses. Pero syempre, ito yung teorya at sa praktikal na implementasyon ng mga pagbabalita, syempre may mga competing interests. Hindi lang yung mga may-ari ng media, kundi pati na rin yung mga editor. Pero may proseso na pinagdaraanan at ang kredibilidad ng news media organization ang maku-question kung ang kanilang interes ay hindi tumutugma sa interes ng nakararami. Thank you. Tama po si Sir. Kaya nga po naki-question ng ilang mainstream media dahil kitang-kita ang pagiging bias ng ilan. Wala akong pinapatukuyan na network. Diba? Yun nga yun eh. Kaya nga sila ang pangit na nung credibility ng ng mainstream eh. Nagiging na sila eh. Parang mas ito nga sabi ko kanina, 'di ba? Mas pinapaniwalaan na ngayon ang mga social media influencer o yung mga vlogger, political vlogger kasi nga mas totoo pa yung sinasabi nila o yung pinapakita nila kaysa doon sa mga masasabi natin na mainstream media. Mas totoo pa yung nakikita ng mga tao doon sa mga social media vloggers o yung mga influencers o yung mga political vlogger kaysa dun sa dapat natin ipagkatiwalaan na mainstream media na maghahatid dapat sa atin ng katotohanan. Hindi nga eh. So dito sa panahon na to, nakikita natin na talagang medyo bias talaga na todo yung sobrang bias talaga ng mga ilang mainstream media dyan. Kasi ang nakikita lang dati natin noon ay sa TV lang. Kung ano lang yung gusto nilang ipalabas o kung ano lang yung gusto nilang ipakita, yun lang yung malalaman natin. Pag okay ang politiko, okay itong politiko na to, pinakita ng social media, okay na sa atin. Kasi doon lang tayo bumabase. Ngayon, meron na tayong social media na pagko-compare natin ngayon. But ito yung sinabi ng mainstream, ito yung sinabi nito. But parang mas tama to kaysa dito.
So doon nagiging pangit ang tingin ng taong bayan sa mainstream media. O di ba? Ganun lang 'yun. Meron na kasing tayong pagbabasihan o maiko-compare. Kaya nalalaman na natin kung ano yung totoo. Dito, pero makikita naman natin sa mga report. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, hindi ko papangalanan. May isang DJ na pag ang issue ng traffic sa NLEX ay hindi niya na pinupuna. Bakit? Kasi isang owner noon ay ang owner ng kanyang network. Oh. Okay. Ang nakakapagtaka lang dun sa buong topic kanina, ang dami nilang sinabi patungkol kay Lee Kuan Yew. Pero yung mismong sinabi ni Lee Kuan Yew ay hindi sila nagbigay ng argumento. So yun ang hindi ko maintindihan hanggang sa na-realize ko na ganun po talaga pala ang personality nila. Bakit? Kasi nilalahat po nila ang vloggers at influencer na tila mga hindi profesional o di kaya lagi nagpapakalat ng fake news. Ulitin ko, wag po natin i-generalize ito. Dahil meron namang vloggers na matino, meron din namang mainstream media na nagpapakalat din ng fake news. So, sana po wag natin i-generalize ang salitang fake news o yung salitang bayaran. Salamat po. Maraming salamat kay Ginoong Banatbay. Ayan. Ayun. So yun. Wag yung sa huling message niya, wag niyo i-generalize kasi nga meron ding marami nga totoo lang sa mainstream media na sumasablay talaga na may nagpapakalat talaga ng fake news. 'Di ba? Wag niyo i-generalize na pati ang mga vlogger o lahat ng mga vlogger ganun na din. Meron talaga diyang mga sablay lalo na yung kalbong bungal. Na nagpapakalat ng fake news. Yung iba diyan, meron talaga diyan mga nagpapakalat ng fake news dahil para sa viewers. Yung Talano Gold, 'di ba? Doon pa lang nakikita na natin na meron talaga. Ba't hindi yun ang anuhin nyo? Bakit hindi yun ang dalihin nyo? Ba't ang dinadali nyo lalo yung mga specific na talagang mga DDS vlogger ang dinadali nyo na fake news? Hindi ko sinasabing yung mga DDS vlogger walang walang fake news na nagpapakalat dyan. Hindi ganun Meron din dyan. Pero wag nyo namang ilahat na sabihin nyo na lahat ng DDS vloggers fake news na o lahat ng mga influencer o yung mga social media influencer, mga vloggers, fake news na lahat yan. Pag sinabi niyan fake news na, hindi. Hindi ganun. Baka nga mas totoo pa yung sinasabi ng mga vloggers kaysa sa kaysa sa mainstream Tsaka isa pa, ang pag sa vloggers kasi nakikita natin yung sa loobin ng taong bayan. Meron tayong mga opinion na talagang yung galing sa Pilipino, yung galing sa atin. Yung mga gusto nating mangyari. Sa binabalita lang nila balita lang. Yun lang yun. Wala naman silang opinion Kaya mas gusto manood ng taong bayan kasi naririnig nila yung opinion ng sarili o ng isang vloggers. Tapos nagre-reflect yun sa kanila. 'Di ba? Ito rin yung gusto kong sabihin Ito rin yung gusto kong opinion Ito rin yung gusto kong iparating dun sa sa mga namumuno sa atin o sa mga politikong sablay. Ito yung gusto kong mangyari So, doon din lumalabas. Kaya masasabi natin yung mga social media talagang mas gustong panoorin kasi naririnig nila o gusto nilang ipahatid din yung mga gusto nilang mangyari o yung mga taong bayan gustong isabihin dun sa mga nanunungkulan sa atin. Yun po yun. Kaya siguro ganyan ang mas gusto nila yung mga social media. Pero tandaan nyo to hindi naman lahat ng social media o yung mga vloggers na political vloggers okay. Ka rin kayo mga kababayan, hindi natin sinabing sabi mo pag DDS okay yan. Hindi ganoon. Wag naman ganoon. Wag tayong maging ganoon yung parang lang tayo one-sided. Natin, lawakan din natin yung pag-iisip natin na hindi porket DDS ka, dapat maniwala na tayo basta sa'yo. Dapat mag-research din kayo. Mag-research din tayo kasi hindi pa pwede yung sabihin natin na kanya-kanya lang. O yung titingin tayo dun sa tao. Halimbawa, sinabi ni okay, ako na lang, sabihin ko. Sinabi ni paring RJ na ganito.
ganito na yan, paniwalaan na natin yan. Hindi dapat ganoon. Dapat meron din kayong may sarili kayong pag-iisip na mag-research din kayo kung tama yung sinabi ko o tama yung mga yung mga binabalita ko sa inyo. 'Di ba? Ganun dapat. Equal tayo. Pwede tayo magkontrahan. Wag lang tayo magkokontrahan yung mga sinasabi ng mga ibang vlogger mga ibang nagko-comment sa akin na parang tanga. Wala naman sa konteksto Sabihin mo. Kagaya nung inano ko na yung vlog ko nung nakaraan, ang inaatupag lang daw ni BP Sara kung saan-saan. Wag tayong mag-comment ng katangahan, pwede ba? Kung may kayo, kung nakita ko naman yung nyo, lalo na si Sir Carl diyan, yung lagi nagko-comment sa atin. Magandang sa iyo, magandang araw sa iyo, sir. Lagi yan nagko-comment sa atin ng ang galing nga kasi minsan meron ako nakakalimutan na sila yung mga nagko-comment sa atin, especially yan si Sir Carl, na nagko-comment sa atin na ay oo nga hindi ko naisip yun So doon natin nakikita na mas yung ibang mga nagko-comment sa atin mas ayos meron pa silang point na gustong sabihin na hindi ko masasabi ko na hindi ko naisip. So yun yung maganda. At least nako-comment natin yung mga bagay na may laman. Wag yung mga comment lang na nasasabihin nyo na ito naman si paring RJ, pogi masyado. Joke lang. Wag ganon, di ba? Sabihin nyo na, wala ka namang alam. Okay. Wala akong alam. Hindi wala na akong alam. Anong ko sa'yo? Anong ko-comment ko sa'yo, di ba? Ano i-argue ko sa'yo? Paano kita kakausapin? Paano kita re-replyan kung ganyan lang sagot? Wala kang alam. Saan wala akong alam? Paano? Diba? Dapat yung comment natin, medyo may laman din. Yun lang yun. Hindi tayo pwedeng mag-comment lang dyan na sabihin mo na, ito si paring RJ, pogi lang. Di okay. Pogi lang, walang alam. Okay. Ano naman? Hindi ko kayo masasagot ng ganyan, mga tanga. Kadalasan dyan, mga troll. Di ba? Tsaka wala na akong panahon mag-comment ng mga minsan nga may napapatulan ako dyan. Pag wala akong oras yun, napapatulan ko yun. Pero yung mga magko-comment ako na talagang lahat mako-comment, mare-replyan ko. Hindi, kasi mayroon tayong ibang trabaho, mga kababayan, mga pare. Hindi tayo papetiks-petiks lang. Kaya nga minsan hindi tayo nakakapag-video kasi sobrang busy natin Imbis na i-video natin, di na natin kaya ipapahinga na lang natin. Kaya yun yung mga bagay na hindi nyo nakikita. Akala nyo nagbablog lang tayo ng nagbablog. Hindi, may iba pa tayong trabaho, may iba pa tayong ginagawa. Sa traffic pa naman sa Pilipinas, lalo na pag may SMNI tayo, talagang mahihirapan na ako dyan. Pag mayroon akong oras talaga, isisingit ko bago akong pupunta ng SMNI. Yun. Traffic pa. Yun na. Pagod ka. Kaya medyo lutang na tayo pagdating doon. Sorry. Kaya papansin nyo, medyo nanghihina na tayo pag doon. Akala nyo lang tayo doon, fresh kasi ang galing ng makeup artist natin dyan si Kuya Mike. Shout out kay Kuya Mike. Lupit nyo. Sir, makeup na tayo, sir. Talagang pag tanggal yung mga butas-butas ko sa katawan ay sa mukha Tapos nandiyan pa si Sir Carlo, malulupit. Diba? Yung mga malulupit dyan, tsaka yung mga malulupit natin nagbabantay dyan sa SMNI sa gate. Hindi ko na kayo may isa-isa mga pare Alam niyo naman, pag natin, laes kagad tayo, papahinga na tayo Sa mga boss natin dyan sa SMNI, magandang araw po sa inyong lahat. At ewan ko kung magkikita tayo sa ewan ko. Pwede pag pumasok tayo, pag tayo nasa schedule. Anyway, maraming salamat mga pare at hanggang dito na lang ang ating video. Ingat po kayong lahat. Please don't forget to subscribe my channel, to my channel at dun sa aking FB page na paring RJ. So makikita nyo lahat dyan. Pwede tayo mag-comment dyan, malaya kayo mag-comment. Wag lang ka mga katarantaduhan, pwede ba? Pwede naman. Wag lang tayo mag-comment ng mga katarantaduhan, yung mga katangahang comment lang.
I-like niyo yung ano natin diyan, i-like niyo yung page natin. Tapos yung Banateros Official doon sa SMNI para makita natin na yung ano, araw-araw tayong ano doon, naka-live. Hindi man tayo nandoon, pero araw-araw ang Banateros Brothers ay nandoon. So, iba-iba yan, iba-ibang schedule yan. Hindi pa natin alam kung ano magiging schedule natin, pero pag pwede, pasok tayo. Yun lang yun. Diba? Anyway, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayong lahat at huwag mainit ang ulo, and God bless you all. Maraming salamat po. Bye-bye.